bang DJ Ajay? Baga man, adi ko. 100 meters, cross the roundabout, taking the second exit. Cross the roundabout, taking the second exit. Ano daw treadmill, di ba ba? Di pag naan? Uncle! Uncle! Amo, madiyantik mo. Ipagkatangan kita sa pang na Jay? When? Eh nga, banda giron, ading bagbaga mo raon. Amo ni Ajay? Amo na mo lang kay? Raul Electronics. Well, ipagkatangan kita sa. Ganun pa din. Sige, taon pa na. Mga lang kila, Ajay. Pana, ah? Pero nga, balang nga tawad ata. Sige nga, bang nga mo problema at ating mahog. Mit ni Ajay, ala kay kon. Ayaw namin doon sa kwartanan. Wait. Sige, ganun. Amo ka, di ba, pagkatangan ka? Wait, sige. Kristo. Pero may nagsabi rin, hindi siya ang Kristo dahil hindi maaari manggaling ang Kristo sa Galilea. Hindi ba't sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay manggagaling sa lahi ni Haring David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Kaya iba-iba ang paniniwala ng mga tao tungkol kay Jesus. Gusto ng ilan na taktik siya, pero walang umuli sa kanya. Ayaw maniwala ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus. Bumalik ang mga gwardiya ng templo sa mga namamahalang pari at mga Pariseo na nagturo sa kanila na dakpin si Jesus. Tinanong sila ng mga ito, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Sumagot sila, ngayon lang po kami nakarinig ng katulad niyang magsalita. Sinabi ng mga Pariseo, kung ganoon, pati kayo ay naloko na rin ang taong iyon. May nakita na ba kayo mga pinuno o mga Pariseo sumasampalataya sa kanya? Wala. Mga tao lang na walang alam sa kautusan ni Moises ang sumasampalataya sa kanya. Sumpain sila ng Diyos. Isa sa mga Pariseo naroon ay si Nicodemus, na minsang dumalang kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ng isang tao hanggat hindi siya nalilitis at inaalam kung ano ang ginawa niya? Sumagot sila kay Nicodemus, taga Galilea ka rin ba? Magsaliksik ka sa kasulatan at makikita mong walang propetang nanggagaling sa Galilea. Pagkatapos nito, nag-uwian na silang lahat. Ikawalong kabanata. Ang babaeng nahuli sa pangangalunya. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olivo. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, kaya umupo siya at nangaral sa kanila. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangangalunya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao at sinabi nila kay Jesus, ang babaeng ito'y nahuli sa pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya'y dapat patuhin hanggang sa mamatay. Anong masasabi mo? Itinanong nila ito upang hanapan ang maipaparatang laban sa kanya. Pero yumuko lang si Jesus at sumulat sa lupa. Prepare to cross the roundabout in 800 meters. Pero paulit-ulit silang nagtanong. Kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siya ang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at nagsulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamalapit. Naantok na. Hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Tumayo si Jesus at sinabi sa babae, babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ay. Cross the maaari roundabout, ka nang taking bumalik, the first exit. pero huwag ka na muling Cross the magkasala. roundabout, taking the Si first exit. Jesus ang ilaw ng mundo. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon Take ng the first ilaw na exit. nagbibigay buhay. Nang marinig ito ng mga
2 kilometers.